Okay, TMX Supremo. Same issue. Susian, kailangan mong galaw-galawin para lumabas yung neutral. Namamatay pag nananakbo. Automatic na yan, didinisin natin. Kasi natin yung susian. A few moments later. Sa mga coils nga pala, pag magkakalas tayo ng susi ng susian ng Supremo ignition switch, so siyempre kakalasin nyo yung cover. Yan yung cover nya. Oh. Tapos sa mga nagtatanong po, yung sukat po nung Allen wrench dito. Yan. So ito po yung sukat nya. Sukat nya is T40. Yan po yung nakalagay sa sa sakit. Ayan ah. Ito po yung start type. Ayan ah. Start type Allen. T40. So dalawa po yan. Ayan ah. Sa dalawa. Ito po sa ilalim. So kailangan medyo maganda yung pangkalas yung ganito. Kasi minsan nabibilog yan pag pangit yung pangkalas mo. So ito po yung sukat T40. Ayan po yung nakalagay sa tools T40. Saan nakita? Ayan ah. T40 start type. Okay? Bakalasin na natin. A few moments later. Okay mga koys, ito na yung susi ng Supremo na kanina na naglulus. So nakalas na natin. So tandaan nyo mga koys, yung ating pangkalas ng tornilyo sa ilalim dito T40. So ito nga pala, bumili nga pala ako nung isang set na pangkalas. So ito is 189 pesos lang. So nabili ko siya sa Mr. DIY. So ganito po yung bibilhin nyo, isang set. So ang gagamitin nyo po dyan is yung T40. Yun po yung ating ginamit kanina dito sa ilalim. Tapos meron siyang tornilyo maliit. Ito. Yan. Yung tornilyo maliit, ang sukat po niyan is T10. Hindi pa nagpo-focus yung ating camera. Wait lang. So mga koys, itong tatlong tornilyo niya sa ilalim. So is T10 po ang sukat niyan. Okay. T10. Medyo masamang pakinggan pero ano po yan, T10. Okay, ito, ganito kaliit. Yun. Napakaswabe. Maganda pag may ganito kayong tools mga koys. Kasi magagamit nyo rin naman yan sa katagalan ng panahon pag bumili kayo ng isang set na ganito. Yan. Okay, kakalisin nyo lang yan. Tatlo. So kung natandaan nyo, meron na tayong video nito. So itong video nito mga koys is para lang po dun sa mga nagtatanong ng tools na gagamitin. So at kung tanong din po nila kung pwede po itong palitan ng ibang tornilyo, pwede nyo po itong palitan ng ibang tornilyo. Basta makakahanap po kayo ng ganito rin yung pinakaleeg nya. Ayan o. Special ano kasi ito, special bolt. Kaya kailangan, ganito rin yung makukuha nyo. O kaya naman, full threaded na ganitong kahaba. Tapos, iba na yung ulo niya. Ganon din po dun sa ilalim, yung kanina, tinanggal natin, yung T40. Pwede nyo siya balta ng 10mm or 8mm yung ulo. Para mas madali siyang pihitin. So, make sure lang na yung thread, nung tornilyo na ipapalit nyo is kaparehas din yung thread ng bibilhin nyo. Nung ating tinanggal. Kasi pag mag-iiba yung thread, sayang lang po yung pagkakabili natin. Ano? So yung mga koys, kailangan nyo ng kalsyon tatlo. Yan, tatlo lang. May ingay itong mga kasama ko dito, makakulit. Kaya may ingay. Okay. Tatlong tornilyo po yan. So T10 ang sukat. Medyo pangit pakinggan. Tanggalin nyo yung cover. Ayun, may cover siya. So, tanggalin nyo na po ito, yung ating or pwede nyo hindi nyo tanggalin to. Iangat lang po natin. Yan. Gamit po tayo ng flat screw.
Yun. So yan po yung nagiging problema ngayon, oh. Nagkakameron siya ng dumi. So doon po sa mga nagko-comment na kailangan WD-40 lang, hindi po siya papasok dito sa loob pag nag-ano tayo ng WD-40. Ayan, oh. Mahihirapan po mag-penetrate yung WD-40 dito sa loob kasi selyado po yan. Ayan, oh. So doon po siya papasok, tapos pupunta siya dito. So kailangan maraming WD-40. So tsambahan pag WD-40. Ano po? So ito yung pinaka the best na paraan. Kalasin po natin yung ating susian ng Supremo para malinis nyo na mabuti ito. Yung contact niya. Ayan, oh. Nagkameron na po siya ng parang lumot. So yan, nilinisin natin. Tapos ibabalik po natin ng ayos. Alright. Linaw ng camera. So ayun mga koy, sa pagbabalik, so kailangan tandaan nyo yung korte. Ito. Yan. So may timing po yan. Napansin nyo, mas malaki tong part na to kasi dito sa ilalim. So kailangan tama po yan dito. Yan. Ito po yung may dalawang bearing. Yan, dito. Ingatan nyo botong wag mawahulog or mawala. Kasi napakahirap paghanap ng ganyan. So yung sukat po yung plastic, kailangan sakto po yan dito. Yan. So kakabit na natin siya ng paganto para hindi siya mahulog. Dalagyan nyo siya ng grasa, konti lang. Yun. Ganun na kasimple. So kailangan naka-timing siya. Pag sala sa timing, hindi po yan pipihit yung susi natin. And then spring dito, dalawa. Spring. Ayan, dalawa. Tapos itong tanso, ito yung pinaka-contact niya. Ito yung pinaka-contact nung sa ating ignition switch. Yan, nilalagay nyo dito. Okay, malinis na yan. Malinis na natin. Tapos, yung pinaka socket niya. Ito yung socket. Kanina madumi yan. So ngayon, nalinis na natin. Okay na yan. Hindi siya maglulos. Tapos, salpak nyo lang. So ang timing niyan, etong dalawa, ito, is dito nakatapat. Yan, ganyan. Tapos, salpak lang yan. Yung. Alright, ganoon na kasimple. Tapos yung takip. Yan. Tatlong tornilyo. Pagkatakpan natin, salpak natin sa motor. Ganda lang kasimple. Alright. I-testing mo sa rin yung susi. On-off mo. Okay. Kalug-kalugin mo yung susi. Ayan, din na nawawala yung ano. Kahit kalug-kalugin mo siya. Kanina, konting ano lang, nawawala na. So, okay na. Tataka ko pag nasa rough road, di naman siya nawawala. Pero pag, Mamatay. pag nasa katulinan, saka. Saka nawawala, pag ano, pag nababibrate. Oo. So, yun, okay na. Linis lang ng ano. So, yan, tapos, yan. Kahit galaw-galawin ni sir, hindi na siya lulos. Okay na, kakabit natin. Siya nga pala mga coach, pag ikakabit nyo na yung susi, nakalimutan ko lang sabihin. Meron po siyang guide dito. Ayan o.
Yung bakal. So kailangan nakaganyan po yan. Nasa ibabaw po yung bakal. Tapos nakaganyan siya. So kailangan huwag nyo siyang kalimutan. Yan po yung pinaka-guide niya. Alright. Yan lang mga koys. Thank you.